Ako ay sumusulat ng liham na ito upang ipaalam sa inyo ang aking agarang desisyon na magbitiw sa aking posisyon bilang Senior Training Specialist sa Sutherland, Clark. Ako ay labis na na-stress, nadismaya at nakaramdam ng diskriminasyon dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ako ay buntis nang kami ay inilipat sa Pampanga site. Una kaming pinayuhan na sa Clark magtuturo, ngunit bigla kaming pinaabisuhan na ito ay gagawin sa Tarlac. Wala akong nagawa kundi sumunod dahil kailangan kong magtrabaho. Ako ay buntis nang magkaroon ako ng mataas na lagnat habang nagsasanay sa Tarlac. Nasa klinika ako ng kalahating araw at nang bumalik ako sa trabaho, kayo ay nadismaya dahil hindi ko naipasa ang aking EOD report. Sa kabila ng aking kalagayan, sinabi ninyo na ang hindi pagpapasa ng report ay hindi trainer-like, na nagdulot sa akin ng pakiramdam na ako ay minaliit. Ako ay buntis nang matapos ang aking hotel accommodation noong Enero 30. Pinapaghanap ako ng bahay simula Enero 1, ngunit naging mahirap ito dahil wala pa ang relocation allowance. Humiling ako ng isang araw na extension hanggang Enero 31, ngunit ito ay tinanggihan. Ako ay pinilit na magbayad ng hotel bill kung mag-extend at inalok na magbiyahe araw-araw mula Bulacan kahit wala akong matutuluyan. Ako ay napabilang sa absconding, inactive list na nagresulta sa pagka-hold ng aking sahod. Nagulat ako nang sabihin ng HR na ang aking profile ay na-deactivate. Tinawagan ninyo ako upang sabihing hindi validated ang aking medical certificate. Ipinaliwanag ko na ipinadala ko ito sa pamamagitan ng FB at imposible kong dalhin sa klinika. Ako ay umiiyak sa telepono, ngunit sinabi ninyo na hindi ako doktor para mag-validate ng dokumento. Dahil dito, hindi na-aprubahan ang aking mga leave. Nagpadala ako ng email na hindi ninyo sinagot hanggang sa ako ay lumapit sa training director. Nangako ang finance na ilalabas ang aking sahod noong Abril 30, ngunit hindi ito natupad. Ako ay nahirapan, lalo na sa panahon ng aking panganganak. Alam ng HR na ako ay nasa preterm labor at hindi na pinapayagang magbiyahe. Humiling ako na suriin ang aking SSS Law A form habang nasa opisina pa ako. Ngunit ito ay tinanggihan dahil sa kakulangan ng pirma. Nagpadala ako ng maraming follow-up emails, ngunit tanging senior director lamang ang nag-utos na sagutin ang aking mga tanong. Humiling ako ng leave of absence dahil iniwan ako ng aking babysitter. Una ay sinabi ninyo na susuriin kung maaari kong gamitin ang aking earned leaves. Ngunit kalaunan ay sinabi ninyong hindi maaari. Humiling ako na makabalik sa aking dating site, Shaw. Ngunit sinabi ninyong hindi ito maaari dahil sa relocation bond na 1 taon. Walang nagsabi sa akin tungkol sa relocation bond na ito. Wala rin akong pinirmahang dokumento ukol dito. Dahil tinanggihan ang aking loway at hindi na ako makakabalik sa aking dating site. Sinabi ninyo na hindi na ako kailangang mag-render at aaprubahan ninyo ang aking agarang pagbibitiw. Ako ay naiwan na walang ibang opsyon kundi umalis. Ipinaalam ko sa training director na hindi pa ako handang umalis dahil mahal ko ang Sutherland bilang kabuuan. Ngunit ang Pampanga site ay naging kakaiba at ako ay napilitang magbitiw. Ang sunod-sunod na pangyayari ay naging hindi na matiis at hindi makatao. Ito ay nang without prejudice sa mga nararapat na legal na remedyo na maaari kong gamitin alinsunod sa batas, and batay lamang sa buong nilalaman ng resignation letter. Malinaw na ang pagbibitiw ng empleyado ay hindi kusang loob.